Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Reyes at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang mahiwagang pagbabago ng iyong katawan sa 30 araw ng pagkain ng nilagang itlog. Ang artikulong ito ay tumatalakay sa paksa ng 30 araw ng pagkain ng nilagang itlog. Anong himala ang mangyayari sa iyong katawan? Layunin nito na magbigay ng detalyado at simpleng paliwanag sa mga benepisyo ng pagkain ng itlog na tinatalakay ang mga maling paniniwala at nagbibigay ng mga praktikal na gabay sa tamang pagkonsumo nito. Ang aking mungkahi para sa isang mas kaakit-akit na pamagat ay ang mahiwagang pagbabago ng iyong katawan sa 30 araw ng pagkain ng nilagang itlog o itlog, ang sekreto sa mas malusog at masiglang buhay sa Pilipinas. Ang mahiwagang pagbabago ng iyong katawan sa 30 araw ng pagkain ng nilagang itlog. Maraming tao ang nagsasabi na ang sobrang pagkain ng itlog ay maaaring magdulot ng fatty liver o baradong ugat. Ngunit teka muna. Subukan mong kumain ng 1 hanggang 2 nilagang itlog araw-araw sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos nito, magpa-check up ka at magugulat ka sa resulta. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Maria Reyes, isang doktor na may mahigit 50 taong karanasan at ngayon ay sasamahan ko kayo upang ipaliwanag ang paksang ito ng detalyado. Ang itlog ay isang pambansang pagkain sa bawat kusina ng mga pamilyang Pilipino. Mura, madaling bilhin, at madali ring lutuin. Ngunit lubos ba nating nauunawaan ang kapangyarihan ng itlog na ito? O natatakot ba tayo dahil sa mga lumang haka-haka? Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang hamon na kumain ng nilagang itlog sa loob ng 30 araw. At tingnan kung paano magbabago ang ating katawan sa kapansine-pansing paraan. Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito, kaibigan. Unang bahagi, 30 araw ng pagkain ng nilagang itlog. Ito ay itinuturing na isa sa mga katotohanan na gustong-gusto ng mga doktor na malaman mo, kaibigan. Una, mabilis na, pagbaba ng timbang nang walang pagpapagutom. Ang pinakamadaling mapansin mo pagkatapos ng 30 araw ay ang pagliit ng iyong bewang. Saan nakatago ang sikreto? Ang itlog ay hari ng mga dekalidad na protina. Kapag kumakain tayo ng itlog sa almusal, binabawasan nito ang antas ng hormone na nagdudulot ng gutom at pinapataas ang hormone ng kabusugan. Ang resulta? Mararamdaman mo ang busog sa loob ng mahabang panahon, automatikong babawasan mo ang pag-snack, at hindi ka na gaano hahanap ng matamis sa tanghali at hapon. Isang pag-aaral sa Pilipinas ang nagpakita na ang mga taong kumakain ng itlog sa almusal ay bumababa ang timbang ng 65% na mas mabilis kumpara sa mga kumakain ng tinapay kahit na pareho lang ang dami ng calories na kanilang nakukuha. Iyan ang unang benepisyo. Pangalawa, malinaw na isip, paalam sa pagkalimot. Pagkatapos ng 30 araw, mapapansin mo na mas malinaw ang iyong pag-iisip at mas nakakapag-focus ka sa trabaho. Ito ay dahil sa mga ginintoang nutrients na nasa itlog, partikular ang choline, isang napakahalagang sangkap na matatagpuan sa itlog na pula na kulang sa 90% ng mga Pilipino. Ang choline ay isa sa mga sangkap na bumubuo sa cell membrane ng utak at nagsisilbing neurotransmitter. Ito ay parang langis na tumutulong sa makina ng ating utak na gumana ng maayos, mas mabilis at mas matagal na makatanda. Ang pagkain ng 2 nilagang itlog ay nagbibigay ng sapat na choline na kailangan ng ating katawan upang hindi magutom ang ating utak. Pangatlo, ang iyong mga mata ay nagiging natural na nakasunglasses. Kung ikaw ay madalas lumabo ang mata o nananakit ang mga mata kapag nakatingin sa telepono, bigyang pansin ito, kaibigan. Ang perpektong kombinasyon ng itlog na pula ay naglalaman ng napakaraming lutein at zeaxanthin. Ang dalawang sangkap na ito ay nagtitipon sa retina ng iyong mata. Ang mga ito ay nagsisilbing panloob na salamin ng araw na tumutulong upang salain ang nakakapinsalang asul na ilaw mula sa mga telepono, computer
at ultraviolet rays. Ang resulta, pagkatapos ng isang buwan, ang pagod at tuyong mata ay kapansin-pansing nabawasan. Sa katagalan, nakakatulong ito upang maiwasan ang katarata at macular degeneration sa mga matatanda. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kakain ka lang ng itlog at manonood ng telepono buong araw, hindi iyon mabuti para sa iyo kaibigan. Pang-apat, makinang na balat, malusog na buhok at kuko. Hindi mo kailangan ng mamahaling pampaganda. Ang itlog ay ang pinakamurang pampaganda. Ang itlog ay mayaman sa vitamin B12, B2, B5, at lalo na sa biotin, B7. Ang biotin ay ang himala para sa buhok at kuko. Nakakatulong ito upang mabawasan ang paglagas ng buhok, nagpapatibay ng mga kuko, at maiwasan ang pagkapunit o pagkabali nito. Ang natural na collagen, protina, at amino acid sa itlog ay nakakatulong sa katawan na makagawa ng collagen na nagpapahusay sa elasticity ng balat at nagpapababa ng mga wrinkles. Ikalima, ang pinakamalaking kontrobersiya, tataas ba ang kolesterol sa dugo? Isang nakakagulat na katotohanan, maraming kumakain ng itlog ang naniniwala na ang mataas na kolesterol ay maaaring magbara sa mga ugat. Ito ang libu-libong taon na pagpaparatang sa itlog, ngunit ang pinakabagong siyentipikong katotohanan ay ang kolesterol sa pagkain, lalo na sa itlog, ay hindi ang pangunahing salarin sa pagtaas ng masamang kolesterol sa dugo. Ang tunay na salarin ay asukal, processed carbohydrates, at trans fats. Ang isang kahangahangang bagay dito ay ang pagkain ng itlog ay nakakatulong sa atay na makagawa ng mabuting kolesterol, ang HDL. Ano ang HDL? Ito ay parang mga sasakyang naglilinis ng mga plaka o masamang kolesterol sa mga pader ng daluyan ng dugo at dinadala ang mga ito sa atay para iproseso. Kaya, nakikita mo, kaibigan, para sa karamihan ng tao, ang pagkain ng itlog ng may moderation ay nakakatulong upang protektahan ang puso at hindi nakakapinsala tulad ng sabi-sabi, tama ba? Kaya, mayroon akong maliit na ibabahagi sa inyo, kaibigan, na pagkatapos ng 30 araw, mararamdaman mo ang gaan ng iyong tiyan, mas malinaw ang iyong mga mata, mas mabilis ang iyong pag-iisip, at mas sariwa ang iyong balat. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa itlog na nagkakahalaga lamang ng ilang piso. Gayunpaman, ang anumang supplement ay maaaring maging lason kung mali ang paggamit natin, tama ba? Maaari bang kumain ng itlog ang mga taong may gallstones? Gaano karami ang dapat kainin ng mga diabetic? Iyan ang mga tanong na interesado kayo kapag gumagamit ng itlog. Mas mabuti bang kumain ng malambot na itlog o lutong-luto? Ang lahat ng mga isyong ito tungkol sa tamang paraan ng pagkain at ang ligtas na dosis para sa bawat grupo ng sakit ay ipapaliwanag ng detalyado sa ikalawang bahagi. Inaanyayahan ko kayong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ako upang sagutin ang inyong mga pinakamalalim na katanungan at alalahanin. Ikalawang bahagi. Gabay sa pagkain ng itlog na, ayon sa medisina, para sa bawat uri ng tao. Ang ibig sabihin, ang paraan ng pagkain na ito ay ligtas at hindi magpapataas ng kolesterol sa dugo, kaya makakasiguro kayo, kaibigan. Alam natin na mabuti ang itlog, ngunit bawat tao ay may iba't ibang katawan, tama ba? Kaya, ididiskarte ko sa 3 kulay: green light, yellow light, red light, upang malaman ninyo kung paano ito ilalapat sa inyong kalusugan. Unang grupo, green light. Kainin ng malaya. Mga malusog na matatanda, lumalaking bata, mga nag-ehersisyo, at mga nais magbawas ng timbang. Ito ang green light. Maaari kang kumain ng 1 itlog bawat araw o humigit kumulang 7 itlog bawat linggo. Tandaan, ang itlog na pula ang naglalaman ng pinakamaraming nutrients tulad ng choline, vitamin A, D, E. Huwag itong itapon, sayang. Pangalawang grupo, yellow light. Kailangan kontrolin. Mga taong may mataas na kolesterol, diabetic, at may fatty liver.
Ang puti ng itlog ay maaaring kainin ng malaya dahil puro protina lamang ito at walang taba. Ngunit ang itlog na pula ay dapat limitahan sa mga 3 hanggang 4 na itlog na pula bawat linggo. Kaya, ang matalinong paraan ng pagkain ay ang pagsasama ng itlog sa maraming gulay. Ang fiber sa gulay ay parang isang lambat na sumasalo sa kolesterol at inilalabas ito sa katawan na nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa iyo, kaibigan. Ikatlong grupo, red light. Kailangan ng espesyal na pag-iingat. Mga taong may gallstones, lalo na kung masakit o malaki ang bato. Ang dahilan ay ang itlog na pula ay naglalaman ng maraming taba. Kapag kumain ka nito, kailangan ng gallbladder na magkontrata ng malakas upang maglabas ng apdo para sa pantunaw. Kung mayroon kang gallstones, ang pagkontrata na ito ay maaaring magdulot ng matinding pananakit. Kaya, ang payo ko ay sa panahon ng pananakit, iwasan ang itlog na pula. Kapag stable na, maaari kang kumain ng kaunti at obserbahan ang reaksyon ng iyong katawan. Mga tips sa pagluluto. Nilaga, pritong o raw. Ang paraan ng pagluluto ay nagpapasya ng 50% ng nutritional value ng iyong itlog. Una, ang nilaga ay ang pinakamabuti. Ito ay nagpapanatili ng 100% ng nutrients. Hindi ito gumagawa ng nakakalason na substance at hindi ka nakakakuha ng karagdagang calories mula sa mantika. Ang trick ay pakuluan ito ng al dente, ibig sabihin malambot po ang itlog na pula. Iyan ang pinakamasarap at pinakanutritious. Pangalawa, pritong itlog, sunny side up, masarap ngunit mataba. Ang mataas na temperatura ng mantika ay nag-oxidize ng bahagi ng kolesterol sa itlog na hindi maganda para sa mga may sakit sa puso. Mas maraming calories ang nakukuha mo mula sa mantika. Kaya, ang payo ko ay gumamit ng non-stick pan at mag-spray ng kaunting mantika o gumamit ng olive oil. Pangatlo, raw o half-cooked. Itlog, ipagbawal dahil sa panganib ng kontaminasyon ng bakterya. Ang Salmonella bacteria ay maaaring manatili sa raw eggs at magdulot ng food poisoning o pagtatae. Maaari rin itong magdulot ng hirap sa panunaw. Ang raw protein ay mas mahirap tunawin kaysa sa lutong protina. 60% lamang ang naabsorb mula sa raw kumpara sa 91% kapag luto. Ang raw egg whites ay naglalaman ng avidin, isang substance na humaharang sa pag-absorb ng biotin ng katawan. Kaya, huwag kang maniwala sa sabi-sabi na ang pagkain ng raw eggs ay nakakapagpabata o nakakapagpalusog, kaibigan. Kumain ka ng lutong itlog. Ang malambot na itlog na pula ay mas mabuti. Kung takot ka sa malambot na itlog, lutuin mo ng husto. Ito ay ligtas at mas epektibo. Ito ang pangunahing pagbabahagi tungkol sa mga antas ng paggamit ng itlog mula sa malaya hanggang sa pag-iingat at espesyal na pag-iingat. Umaasa ako na malalaman mo kung paano gamitin ang itlog ng naaangkop. Bukod sa itlog, ang isang balanseng dieta mula sa mga gulay, iba't ibang karne, at isda ay dapat ding tiyakin sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ito ay magiging mas optimal. Ngayon, inaanyayahan ko kayong tingnan ang ikatlong bahagi. Ikatlong bahagi, ang ginintuang oras para kumain at ang ultimate combination hacks kapag gumagamit ng itlog. Sa bahaging ito, ibabahagi ko sa inyo kung anong oras ang pinakamainam na kumain ng itlog at kung ano ang isasama dito upang doblehin ang mga benepisyo nito, kaibigan. Una, ginintuang oras, umaga o gabi. Ang umaga ang pinakamainam dahil ito ay mabuti para sa mga nagbabawas ng timbang. Kung kailangan mong panatilihin ang iyong figura o magbawas ng timbang, gumamit ng itlog sa umaga. Ang pagkain ng 2 nilagang itlog sa almusal ay magpapanatili sa iyong busog hanggang tanghali. Binabawasan nito ang iyong pagnanais na mag-snack sa buong araw. Ito ay isang napaka-epektibong paraan upang i-reset ang iyong tiyan. Ang gabi ay pangalawa lamang sa pinakamabuti.
hindi ang pinakamainam. At para sa mga may insomnia, ang puti ng itlog ay naglalaman ng amino acid tryptophan, na isa sa mga sangkap na ginagamit ng utak upang makagawa ng melatonin, ang hormone ng pagtulog. Ngunit tandaan, kumain ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog upang maiwasan ang pananakit ng tiyan. Mas mainam na lutuin lang o kumain lang ng puti ng itlog. Pangalawa, ang perpektong kombinasyon. Dapat ba itong kainin kasama ng itlog at makukulay na gulay? Oo, tulad ng salad, sopas, carrots at BP. Bakit? Dahil ang taba sa itlog na pula ay nakakatulong sa pag-absorb ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, D, E, K, at antioxidants sa gulay ng siyam, na beses na mas mabilis kumpara sa pagkain lang ng gulay. Itlog na pinagsama sa black pepper. Ilagay lang ng kaunting black pepper, hindi kailangan ng marami. Ito ay magpapasarap sa itlog at magpapabilis sa paglabas ng digestive juices sa tiyan na nakakatulong sa mas madaling panunaw ng protina sa itlog at maiiwasan ang bloating. Bukod pa rito, mayroon ding mga deadly combinations na dapat iwasan. Itlog na pinagsama sa malakas na tsaa kaagad pagkatapos kumain. Ang tannic acid sa tsaa ay magsasama sa protina sa itlog. Ito ay lilikha ng precipitate na magdudulot ng hirap sa panunaw, pananakit ng tiyan, paglobo ng tiyan, at constipation. Kaya, kung gusto mong uminom ng tsaa, inumin ito ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos kumain ng itlog. Itlog na pinagsama sa persimmon. Ito ay madaling magdulot ng precipitate sa tiyan na lumilikha ng gallstones at nagdudulot ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Kaya, ang persimmon at itlog ay dapat ding paghiwalayin upang matiyak ang pinakamabuting kaligtasan. Ito ang pangunahing pagbabahagi ko para sa inyo, kaibigan, upang malaman ninyo na kapag gusto ninyong palakasin ang benepisyo ng itlog, ipagsama ninyo ito sa makukulay na gulay o sa kaunting black pepper para sa madaling panunaw. Kung gusto mong magbawas ng timbang, piliin mong kumain sa umaga, ngunit tandaan na nilagang itlog lamang. Kung gusto mong matulog ng mahimbing, kainin ito sa gabi bago matulog ng 2 hanggang 3 oras. At kung natatakot ka na magpapataba ang itlog na pula, kumain ka lang ng puti ng itlog. Ang mga kaso na hindi dapat pagsamahin ay dapat iwasan upang maiwasan ang pagkawala ng nutrients o, minsan, mas nakakapinsala pa sa kalusugan. Kaya, kaibigan, isang guni lang ito upang magamit mo ito ng mas optimal. Inaanyayahan ko kayong tingnan ang ika-4 at huling bahagi. Ika-4 na bahagi. 3 nakamamatay na pagkakamali kapag kumakain ng itlog at sino ang dapat iwasan ito. Medyo nakakatakot pakinggan, tama ba? Ngunit ipapaliwanag ko ito sa simpleng paraan upang matulungan kang gamitin ang itlog upang makamit ang pinakamabuting epekto. Alam nating napakasarap ng itlog, ngunit kung mali ang paraan ng pagkain natin, hindi natin makukuha ang mga positibong benepisyo mula sa itlog at, minsan, mas nakakapinsala pa sa ating katawan. Unang pagkakamali, kumain ng nilagang itlog na nakalipas ang isang gabi. Maraming tao ang naglalaga ng itlog gabi bago para madaling kainin sa umaga. Huwag na huwag gawin ito, kaibigan. Ang nilagang itlog ay isang perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya. Pagkatapos ng isang gabi, lalo na kung iniwan mo ito sa labas, magbabago ang protina sa itlog. Ang pagkain nito ay madaling magdulot ng food poisoning, pananakit ng tiyan, at pagtatae. Kaya, kung ginagawa mo ito, iwasan mo na. Pangalawang pagkakamali, masyadong lutuin ang itlog. Ang itlog na pula ay may berdeng itim na gilid. Ang labas ng itlog na pula ay natatakpan ng kulay abong berdeng balat at madali itong matuklap. Ito ang tanda na ang iron at sulfur sa itlog ay nag-crystallize upang bumuo ng iron sulfide. Ang substance na ito ay napakahirap tunawin at binabawasan nito ang kakayahan ng katawan na mag-absorb ng iron. Kaya,
Pakuluan lang ito ng 5 hanggang 7 minuto. Pagkatapos ay patayin ang kalan. Ibabad sa mainit na tubig ng 1 hanggang 10 minuto pa at luto na ang itlog na. Pangatlong pagkakamali. Hugasan ang itlog bago itago sa refrigerator. Maraming may bahay ang napaka-meticulous, ngunit ang pagiging masyadong meticulous ay maaaring maging masama. Ang labas ng balat ng itlog ay may natural na protective layer na pumipigil sa pagpasok ng bakterya. Kung hugasan mo ito ng tubig, mawawala ang layer na ito na magbubukas ng mga pores sa balat ng itlog. Ang bakterya mula sa refrigerator ay madaling makapasok na mas mabilis na nakakasira sa itlog. Kaya, punasan lang ng tuyong tela o paper towel ang anumang dumi sa labas at itago sa isang airtight container. Hugasan lang kapag kakainin na. Blacklist. Sino ang hindi dapat kumain ng itlog sa panahong ito? Mga taong may mataas na lagnat. Ang itlog ay naglalaman ng maraming protina na lumilikha ng maraming init. Ang pagkain nito ay magpapataas pa ng temperatura ng katawan na napakahirap ibaba ang lagnat, lalo na mapanganib para sa mga bata, lalo na sa mga batang may kasaysayan ng kumbulsyon. Mga taong may pagtatae. Ang sistema ng panunaw ay mahina at hindi sapat ang digestive enzymes upang matunaw ang protina at taba sa itlog. Ang pagkain nito ay magpapalala sa pagtatae. Mga taong may allergy. Kung kumain ka ng itlog at nakakaranas ng pamamantal, pangangati, pantal o hirap sa paghinga, kailangan mong huminto kaagad at sa mga susunod na pagkakataon, hindi ka na dapat kumain ng itlog upang maiwasan ang anaphylactic shock at panganib sa kalusugan. Ibinahagi ko ang bahaging ito upang kapag inaaral mo ang tungkol sa itlog, kaibigan, mas lubos mong maunawaan kung paano ito gagamitin ng ligtas. At kapag ang itlog ay pumapasok sa iyong katawan, ito ay tunay na nutritional value na mabuti para sa iyong kalusugan. Kaya, nakikita mo, kaibigan, ang paggamit ng anumang bagay ay nangangailangan ng pangunahing kaalaman at pundasyon, tama ba? Lalo na sa kasalukuyang panahon. Ang pangangalaga sa kalusugan ay laging nasa tuktok ng listahan at kapag interesado ka sa nilagang itlog, gagamitin mo rin ito sa tamang paraan. Ngunit tandaan, gaano man kaganda ang itlog, hindi mo dapat ito gamitin ng labis, hindi mo dapat kumain ng labis upang maiwasan ang masamang epekto sa kalusugan at hindi rin dapat palitan ang anumang iba pang nutritional values upang maiwasan ang kakulangan sa sustansya. Kapag may kakulangan sa sustansya, ang katawan ay napapagod at maaaring magkaroon ng karagdagang sakit, kaya kailangang balansehin ang dieta. Ang itlog ay isang bahagi, ang iba pang mga kasamang values ay magpapahusay sa mga benepisyo ng itlog sa iyong kalusugan. Kung nagustuhan ninyo, kaibigan, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell upang makatanggap ng pinakabagong mga video mula sa kalusugan lahat. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na video.